lemonade. Okay, so mga paps, isang mabilisang update nga lang po ito. Andito nga po tayo ngayon sa may Arnaldo Highway palabas ng Governor's Drive. Dito nga po sa General Trias. At good news nga po, kakabukas nga lang nitong wait lang mga paps. Itong tulay nga dito sa Governor's Drive kung saan papailalim nga po yung Cavite Laguna Expressway or yung CALAX, no. So ito nga po yung Interchange Bridge 3 para nga po dito sa CALAX subsection 3. Yun yung Governor's Drive Interchange, no? So pwede na nga po siyang madaanan ngayon. Kamakailan nga po isinara ito sa publiko at ginawa ng diversion road habang ginagawa nga po yung tulay. Ang mangyayari nga po ay yung CALAX ay dadaan sa ilalim nito, no? So from that right side, dyan sa may Wilcon Depot, lulusot po yan sa ilalim ng bagong tulay palabas nga po dito sa mismong interchange na ng Governor's Drive or yung subsection 3 na nasa kaliwang banda natin, ano. So ito mga paps, ito na yung tulay, oh. Yun. So again, pwede na nga po siya daanan ng publiko, no, both ways. Ganun din yung sa IP4 naman, dyan sa may silang Aguinaldo interchange bridge ng CALAX, no? So iilalim din yan mga paps. At ang nangyari naman doon is partially open na siya. So yung pa Tagaytay bound, doon pa rin dadaan sa diversion road na ginawa, no? And then yung pabalik na Maynila from Tagaytay, yun pwede na nga po daanan itong bagong tulay din doon, no? So again, partially open na nga rin po yung sa silang Aguinaldo, no? Yun, no? So again, tulad nga po ng sabi ng pamunuan ng CALAX is maaaring this year magbukas na nga po itong subsection 3, no? So antay na lang po tayo ng kanilang announcement. Pero tingin ko kayang-kaya na yan mga papi. So once na makabutas na yan dun sa Aguinaldo tsaka dito sa Governor's Drive, dun na po yung roadworks naman, ano. Or maybe roadworks muna bago butas, I don't know lang mga paps. Pero napakalaking bagay na nga po nito mga paps, itong Governor's Drive Interchange kung tayo papunta nga po ng let's say southbound, no? So yung mga taga ditong part ng Cavite ay maaari na nga po gamitin to using CALAX all the way to South Luzon Expressway. And then after nga po nitong subsection 3, yun naman po yung open canal interchange, which is na vlog na rin natin nung nakaraang linggo mga paps. Itong part na to ng Arnaldo Highway, itong dadaanan natin, ito tulay din to mga paps, dahil ang CALAX alignment po ay iilalim din dito, patawid dito sa kabilang banda sa kaliwa sa Can Asia, para naman po yan papunta ng open canal interchange, no? So may nagagawa na nga rin po yan sa part ng Mayor's Drive, no? So tatawirin nga po nito yung CALAX yung Mayor's Drive sa ibabaw na naman po, and then from that point tatawid ulit ang Arnaldo Highway sa ibabaw, papasok nga po ng open canal interchange na. So yun na nga po yung sa bandang Imus, and then right after that, syempre from open canal interchange, from Imus ay dediretso na nga po yun sa Kawit, no? Para sa Kawit
interchange. Yun nga po yung subsection 1. Tapos yung Kawit naman interchange, magkakaroon po ng viaducts doon. Tatawid nga po yun ng Centennial Highway padugtong naman sa Cavitex, no? So tatlong subsection na nga lang po ang kailangan tapusin at mabubuo na nga po yung buong alignment ng Calax from Laguna to Cavite. So yung Laguna segment buo na yun mga paps. Itong Cavite na una, syempre itong sa Silang East interchange, no? And then Governor's Drive, Open Canal, Kawit interchange. So yun lang mga paps, dinaanan lang natin para makita nyo nga po, no, yung bagong gawa dyan sa Calax. Yun nga po yung Governor's Drive na umibabaw na nga po sa Calax, ano. Again, ulitin ko lang po, yung sa may bandang Silang Aguinaldo ay partially open na rin yon. Yung Patagaytay bound ay kailangan po muna dumaan sa diversion road na ginawa, at yung Manila bound naman is yun po, bukas na nga po yung tulay din doon, no? Yun nga po yung IB4 or yung Aguinaldo interchange. Okay, so salamat mga paps. Yeah.